Alam mo, buti pa ang kriminal. Nakikita yung order. Nakikita at walang naglilipat ng madaling araw. Hindi naman akusada. Hindi naman convicted. Ang isang abogada, yun ang namimiss nila. Kung kaya nilang bastusin ang isang abogado, kaya nilang bastusin kahit sino. Yun ang nakakalungkot. Kasi kahit sino sa atin, pwedeng isubject sa kanilang mapanupil na pamamaraan para masunod lamang ang gusto nila. Dok, sinabi niyo kanina na may mga injustices na experience hindi lang sa opisina ni VP Sara, ang kanyang chief of staff, yung iba mga Pilipino ko natin. Can you expound sa idea na yun? Oo, kasi yung injustice na nangyari dito sa Confidential and Intelligence Fund, parang iniisa lamang nila na ang may problema sa CIF ay ang Vice Presidente. When in fact, napakalaking pondo ang Confidential ang Intelligence Fund sa Office of the Vice President, sa AFP, sa DND, sa DILG, at maraming ahensya sa gobyerno. So kung bubuksan natin at susuriin natin, ang sabi ng Kongreso, gumagawa lamang sila ng oversight function nila. Bakit si BP lang ang kanilang iniisa? Ba't hindi nila ibuksan? Pangalawa, ang request ko, bakit hindi nila make public ang kanilang mga extraordinary maintenance and operating expenses? Yung po ang requirement. Diba? Ipakita nyo kung paano ginagastos ang tax ng bayan. Bakit hindi ginagawa ng pinuno ng Kongreso? Bakit hindi ginagawa ng pinuno ng Senado? Bakit si Presidente Marcos hindi niya rin buksan ang CIF niya? Kasi yun ang patas, yun ang equal, yun ang fairness. Kumbaga nakatutok lang sila sa opisina ni VP Sara. Oo. Which is unfair. Unfair yun, kasi siya lang eh. At ang pinalalabas sa publiko, nandaya siya, kinuha niya ang pera, kung sino-sino. Hindi pa naman tapos ang role ng Commission on Audit. Under our audit code, kailangan mag-reconcile. Kung merong notice of disallowance, kailangan mag-reconcile. Ang notice of disallowance, either wala kang resibo, wala kang justification in terms of programs, kaya kailangan mag-reconcile. So hindi mo pwedeng nagre-reconcile pa lang under the audit code, ay bigla mo na lamang bubuksan lahat at i-reveal kung ano yung confidential. Kita nyo, pati safe houses, hindi ba yan national security? Ang naalam kung sino yung mga taong pumirma, hindi ba yan national security? So hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang proseso ng Committee on Good Governance. Dok, doon sa proseso na balak nila ilipat sa Women's Correctional si Attorney Lopez, sabi mo kanina, bakit inilipat ng ganun-ganun lang? Oo. Wala namang ruling, Oo, walang order. alam mo, buti pa ang kriminal. Nakikita yung order. Nakikita at walang naglilipat ng madaling araw. Hindi naman akusada. Hindi naman convicted. Ang isang abogada, yun ang namimiss nila. Kung kaya nilang bastusin ang isang abogado, kaya nilang bastusin kahit sino. Yun ang nakakalungkot. Kasi kahit sino sa atin, pwedeng isubject sa kanilang mapanupil na pamamaraan para masunod lamang ang gusto nila.